Tinitignan ng PNP na nasa likod ng pagdukot at pagpatay sa isang negosyanteng Chinese at kanyang driver ang grupong tinaguriang Muscle Group na enforcer ng mga pogo. Ang detalye sa report ni June Veneracion. Mag-aalas 8 ng gabi ng March 29, pumasok ang van na ito sa Seminary Road sa Barangay Bahay Toro, Project 8, Quezon City. Pumarado roon ang van. Hanggang bumaba ang driver at kasama nito naglakad palayo. Umaga nitong April 8, may nag-report sa pulisya tungkol sa inabandonang van na napag-alamang huling sinakyan ng Chinese businessman na si Anson Ke o Anson Tan at driver niyang si Armani Pabilio. Kinabukasan, April 9, patay na silang natagpuan sa gilid ng kalsada sa Rodriguez, Rizal. Yan ay kahit sinabi ng source ng GMA Integrated News na binayaran na ang mga kidnapper ng ransom na umabot sa 100 million pesos. Batay sa investigasyon ng PNP, hindi lang ito kaso ng kidnap for ransom. More than that, may malaki kasing twist So, hanggang doon lang po ko. Posible raw na ang mga sangkot ay sila ring dumukot sa isa pang Chinese at kanyang driver noong nakarang taon. Tinagurian silang Muscle Group na binubuo ng mga Chinese nationals na ginagawa raw sa mga biktima, ginagapos, binabalutan ng duct tape na muka, saka pinapatay ng di binabaril o sinasaksak. Yung mga involved po dati sa Pogo na ang kanilang modus operandi po ay parang sila po ang ginagawang mga tagasingil di umano doon sa mga may utang in relation sa mga Pogo operation po. You're aware of the videos that came out before, on the way people were tortured and the way people were killed nung panahon ng Pogo rito. Unfortunately, many of these criminal elements are still here. Itinimbir na ang mga suspect sa Bureau of Immigration para hindi makalabas ng bansa. Mula nitong Enero, 13 na ang mga kaso ng pagdukot na naitala ng PNP Anti-Kidnapping Group. Ang nakikitang dahilan ng PNP sa pagtaas ng mga kidnapping cases sa bansa ay ang pagpapasara ng gobyerno sa lahat ng Pogo operation. Nagsisingilan na po yung mga individual at mga grupo na involved po na possibly ay nalugi doon sa naging pagsasaka po ng Pogo. So they shifted po dito sa kidnapping to make sure po na makakabawi po siguro sila. Sa isang pahayag, sinabi ng Chinese Embassy na hinihimok nila ang Pilipinas na magdoble kayod sa paglutas sa mga kasong ito, panagutin ang mga nasa likod ng pagpatay at paigtingin ang seguridad sa publiko. Nakipagdialogo naman ang PNP sa mga leader ng mga Filipino-Chinese businessmen para pawiin ang pangaban nila sa mga kaso ng pagdukot. Right now, it's critical that we give our full confidence and trust in the PNP together with AKG at saka pumasok na rin yung NBI. So don't be alarmed. Nasa pa rin kami, nasa taas pa rin kami ng situation with our Secretary of Justice on top. Sa Chinese community, wag po kayong mag-alala, gagawa po kami ng aksyon. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.